Ayan, panoorin nyo. Oo naman. Of course. You know, 1998, bakit been there, done that? No, number one, congratulations. What do you, am I barred from coming in? No, I don't think I can. Okay, number one. Yes, should I follow this security measure? Okay. Say po, number one. Am I late kasi? Ma'am, next continue, number one. Later. Kasi, bakit nangaharangan ng ano? Ganun tayo ba lang? Nangaharangan sila? Magkano nila, number one? Okay. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Number two, congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Diba? Siya na ang pro tem. And willingly, happily, I relinquish because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes. Okay. So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Tama na ngayon. May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yun? Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure. Okay. Oh, tama. Ayan kasi. Gusto nyo ng balita, nang iintriga kayo. Oh. Tama nga naman. Bakit siya ang tatanungin mo? Sino ba ang pinresyo? Rin ang tanungin mo. Remember, Rule 2, Section 2. Alam ba nyo yon ng rules ng Senado? O what is it kung alam nyo? At dapat alam nyo, pag nagtatanong kayo, dapat alam nyo. Ay, ang tatanga-tanga ninyo. Barado yung mga media, tanga-tanga. Hindi nyo alam? Hindi ninyo alam kung ano yon? Section 2, Rule 2? Ng boto ng Senate, officials, officers, ay dapat all of its member, all. The keyword is all. Pag sinabi bang all, lahat? O konti lang? O yung mga nag-a-attend lang? Di ba sinabi all? Wala naman sinabing all that is attending. All that is not yet suspended. O all that is not jailed. Ang linaw-linaw doon, all. Ina niyan, bobo. Inis ako. Daming bobo kasi dyan eh. Rule 2, Section 2. The officers of the Senate will be elected by a majority of all, A-L-L, its members. How many members are there in the Senate? Hindi po ba OL? All? Hindi nyo alam eh. Tanong kayo. Nagalit tuloy si Madam Loren. If you count Jinggoy? How many members are there in the Senate? 24. Just answer me. What is half of 24? 12. What is a majority? Is it half or... That's one. Okay, so 13. They elected 13 today. We recognize and appreciate and are grateful for that. Does See? it moot the SC petition? I'm not the Supreme Court, but it should not because the June 3 is a different issue. That was 12. You just answered my question. It's 13 today. Bye-bye. Thank you. It's 13 today. Bye-bye. Tanga-tanga nyo. Bobo. Leche. Punyeta. Ay, nako. Nako talaga, oo. Ito. Thank you, ma'am. Next time, pag magtanong kayo, ayaw alam niyo yung rules, ha? Oh, may pahabol pa. Yari ka ngayon. Bobo. You welcome the new leadership po. How are you today, ma'am? For the new leadership, how are Very you? good. How are you again, ma'am? Sorry. Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am? May 13 na sila, di ba? Every day is a blessing. Oh, di ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit, di ba? May 13 na. Ano ba gusto nyo? Yes. Thank you. Basta may 13. Ano bang tanong yun? O, pa ni Loren tinanong nyo? Lagi naman kaming ready. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po?
May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? Diba? Diba? When you have 13, Oh, yun common sense. Yan ang wala ang media. Yan ang wala ang media. Common sense. Diba? Kaya kayo nababara eh. Oh. Ayan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa inyo. Wala kayong commonwealth. Yan ang problema sa inyo. Isa pa, ulitin natin yun. Nakakatawa yun eh. Bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Opo. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, there's no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. No, di ba? Tanga-tanga nyo, wala kayong common sense eh. Bobo. Ako na magsasabi. Alam ko hindi nyo kayang sabihin yan, Senator Cayetano at saka tawag dito at saka Loren Legarda. Hindi nyo masasabing bobo sa media. Ako na lang. Ang bobo kasi ng mga media eh. Bayaran na nga, bobo pa. Ay, nako. Bayaran ka na nga, bobo ka pa. Anyway. Ang init ng ulo mo, banat ba ya? Siyempre, kasi wala pa akong kain. Pero nakapagkape naman tayo. At siyempre, tinan mo naman yung lagayan natin ng kape. Diba? Office of the Vice President. Tatanggalin ko na yung Vice. Kasi President na. Buburahin ko na. Sarap. Iba talaga lasa ng kape, Brad. Pag ako tinanong ni Boy Abunda, chocolate or sex? Pag tinanong niya ako, halimbawa lang, tinanong niya ako ng ganun. Ang sagot ko, coffee. Oh, bakit? Kasi hindi naman ako pwede sa chocolate. Sa sex, wala na. Wala na ako dyan. Hindi na ako dyan sa. Pag matanda ka na, wala nang powers. Agoy. Di ba? Alam niyo yan, kayo mga matatandang nanonood ko. Kayo mga matanda, wag kayo na wag na kayo magmaang-maangan. Pati salita, hindi mo madiretso. Ano ka? Wag na kayo magmamangan, kayo mga matatandang katulad ko. Anyway, ito na, tuloy na natin. Ito, pag-usapan natin to, napakaganda kasi ng sinabi ni Cayetano dito. Alam mo, kakaiba, alam mo ito si Cayetano. Although, ako kasi medyo, may part ako na nababagalan doon sa pag-response nila sa Supreme Court, pag nila sa mga ibang bagay. Medyo hindi siya ganun kaaktibo. Hindi. Aktibo siya, hindi siya ganun. Feeling ko ako as a medyo mabagal kumilos. Parang ako, yun ang naisip ko. Pero siguro, maybe sometimes, sabi nga, slow to speak, quick to listen. Alam niyo yun? Yung prinsipyo na nakasulat sa Proverbs. Alam ko Proverbs yun eh. Correct me na lang if I'm wrong. Diba sabi nga doon is slow to speak, quick to listen. Ang prinsipyo na yan, huwag ka muna agad-agad gagawa ng bagay na hindi mo talaga pinagplanuhan, hiningan ng advice sa mga taong nasa paligid mo at the same time, manalangin. Kaya lang, feeling ko, minsan, late na. Although sabi nga, in God's time, there is no such thing as late. It's always the perfect time. Kaya basahin po natin itong kanyang statement patungkol po sa pagpalit ng leadership sa Senate. Sabi dito, a grateful heart but unfinished fight. Tama. Ganda nun. He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and walk humbly with your God. Micah 6:8. Ang pakaganda nun, di ba?
let me begin by saying that I am grateful to God who is in His providence so fit to entrust me for a reason. With the burden of this office, I never held it as a prize to be kept, but as a way to be carried in your service. For that trust, His and yours, I give thanks. Napakaganda niyan. Alam mo, baka sabihin ng iba dyan, parang anong tawag doon, yung sour graping lang o whatsoever si Cayetano. Hindi ho. Sabi nga ng Biblia talaga always yan, di ba? Sabi ho ng Biblia, napakaganda nung yung kanta ni Don Moen yung give thanks, yung rejoice always, di ba? Rejoice always, pray continually, and thank God in everything, for this is the will of God. Napakaganda po nun. Alam mo, sa buhay, napakarami talagang hindi mo maipaliwanag bakit nangyayari. Bisan may katanungan pa nga tayo, if God is good, why is this happening to me? I am following Him. May mga ganun tayong tanong, di ba? Marami tayong, parang, lagi ko to naririnig sa mga tao. Hindi naman masama akong tao, bakit sa akin nangyayari ito? Napakabuti kong tao, pero bakit sa akin nangyayari ito? May mga ganun tanong. Di ba? Ako na nga yung tumutulong sa aking pamilya, bakit sa akin pa nangyayari ito? Hindi mo maipaliwanag. Tama ka naman, hindi mo talaga maipaliwanag yan. Kaya nga, you don't explain everything that is happening in our life. Kailangan mo talagang isang bagay lang. Magtiwala. Give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabi nga niya, binigyan siya ng maikling pagkakataon maging Senate President. God has a purpose. Ako, nakita ko yung purpose na yun . Nakita ng taong bayan yung purpose na yun. Yung maikling stint, o sabihin na natin yung maikling pagkakataon na maging Senate President si Cayetano, dito lumabas kung sino talaga yung mga para sa bayan at sino talaga yung sa gitna ng gulo ay nagiging wild, nagiging war freak, nagiging bumabaloktot ang prinsipyo, nagtatanga-tangahan, at sunod-sunuran na sa presidente. At makita mo rin dito kung sino yung takot. Di ba? Kitang-kita natin . Ngayon, dahil sa nangyaring sandali na ito, na-reveal kung sino talaga ang para sa bayan at sino yung para sa sariling mga politiko. Alam mo, hindi mo na mapapagkailayan. Ang mga tao, hindi man sila makaduterte lahat, pero alam nilang pinipigilan itong Blue Ribbon hearing para hindi talaga lumabas kung sino ang tunay na nagnakaw sa Pilipinas. It's a fact. You cannot erase. Even if you keep on changing the Senate presidency according to your will, di ba? Kung ano man ang gusto ng presidente, ginagawa ninyo, okay yan, sige. Pero hindi nyo maalis ang fact na kinurap ang budget ng Pilipinas. Yung nga recently nga lang, yung sa PhilHealth, yung hindi binayaran yung bill, something ganyan, kasi dahil daw namatay kagad, kailangan may isang taon, something like that. Diba? Sorry, hindi isang taon, isang araw, 24 hours, kailangan ganyan-ganyan. Alam mo, daming nun sabi ko nga even unrelated situation, ginagamit ng Panginoon to show the corruption in our country. Alam mo, hindi naman nag-grant. Sige, nag-grant na nga. Na kamag-anak, hindi naman siya wala naman siyang say sa politika . But one thing is for sure, against siya doon sa ganong klaseng pamamalakad ng PhilHealth. Why do you think? Alam niyo kung bakit? Remember, bilyon ang tinanggal sa PhilHealth para ilipat. Saan? Saan nilipat? Sige nga ho. Para alam mo natin, nilipat to saan? Sa pamimigay sa taong bayan na kung saan doon kumukuha ang boto ng mga kandidato. Yung mga AKAP, Ajax ba yun? Doon. Kasi yun, aabot ng mga kandidato yun ng mga politiko. Ito. Sa PhilHealth, walang pakinabang ang mga kandidato doon. Walang pakinabang ang politiko natin doon. Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na yung korupsyon sa Pilipinas . Ang tindi. Ang lala. Alam mo bang
na aside from that, meron pa yung isa, yung sa PDIC, yung Philippine Deposit Insurance ba yun? Commission or something. Basta PDIC, kung saan yung pondo ng para sa mga bangko ay pagka magkaloko-loko bangko, may sasalo sa atin na insurance. Yun eh. Yun ang purpose nun eh. Alam mo, daming kinabahan. Ito isipin nyo this is how God moves. Na sometimes we cannot see, but if we really think about it, yung kamay ng Diyos nandyan, nakahawak, gumagalaw. Recently lang, yung BPI. Recently lang po yun Kahit ako napraning eh. Kasi kung magda-down ng app, usually 3 hours, 4 hours. Hindi, nag-down yung app ng ilang araw. Sabi ko, patay kang bata ka, nangyari sa mga pera namin, mura na, wala na nga eh. Mawawala pa. Di ba? Yung mga pagkakataong gano'n, mapapaisip ka eh. Paano na yung pera natin? Huwag ka mag-alala, may insurance naman ng gobyerno. Dapat gano'n eh. Hindi eh. Di ba, yung pinag-usapan doon na nung binawasan yung budget ng PDIC para saluhin kung sakasakali magka-problema tayo, kinabahan ng taong bayan nun. Hindi naman natuloy, na ibalik naman. As a matter of fact, ang sabi ng BPI, yung app lang naman na nagloko. Not the money, not the system. Yung app lang, hindi man siguro, ewan ko kung nagloko o in-upgrade. I think in-upgrade kasi nabago na ng konti. So, in-upgrade lang. Pero, through that situation, doon mo makikita na wow, ang importante talaga yung budget ng Pilipinas. Dito mo masasabi talaga, there is a great corruption sa Pilipinas. You know number 1 na pinakamatinding corruption? Alam niyo kung saan? Saan mo mapapansin? Nasa karsada. Alam mo bakit napakaraming kamote sa karsada? Napakaraming coaching o driver na kamote? Isa lang ang dahilan yan. Dahil sa korupsyon. Yung mga lintik na mga kamote na yan, whether rider o driver, nakakuha ng lisensya hindi dahil sa marunong na sila. Karamihan dyan nakakuha ng lisensya dahil bobo. Anong ibig sabihin? Hindi pinag-aralan ang batas. Hindi. Walang alam. Sa ibang bansa, pag nakakuha ka ng lisensya, sineselebrate pa nga minsan yan eh. Sa hirap makakuha ng lisensya. Kasi ite-test drive ka talaga, titignan ka pa. Dito sa atin, pera lang ang kapalit, tapos na usapan. Ganong katindi. No wonder, kitang-kita ang resulta ng korupsyon sa kalsada. Ang daming kamote. Di ba? Kaliwat kanan. Biglang nasa left lane, biglang kakanan. Nasa right lane, biglang kakaliwa. Sa kabila, tatawid. Na walang pakundangan. Dahil nga sa paggawa pa lang ng lisensya, korupsyon na nandun. Tuloy. When we elected to be the new majority in May, many only gave us a week before we all replaced. I said then what I say now. It is not how long you live, but what you do with the life you're given that counts. Tama. Personally, I would rather have held this office briefly and use it for something true and held it for years and use it for nothing. One realization ng mga Pilipino, ng taong bayan, kung dito sa short stint ni Cayetano as a Senate President, yung kanyang maikling panunungkulan na yon, na-realize ng taong bayan na pinagtatakpan talaga ng Senado ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kakuntsaba ang buong Senado. Yan ang sigurado tayo. And so let me thank those who stood with us when standing was the harder path. You choose principle over power and position. You paid for it in the ways the public may never fully see. Grabe yan. Galing ni Jinggoy. I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jinggoy Estrada and his family. He stood his ground, and Senator Marcoleta for not bowing to pressure even when the threats of arrest have been coming from all sides. I will not forget it. I will not let it count for nothing. The struggle for a better Philippines, for truth, does not end here. They only just begun. Mga kababayan, we carry it forward together. Remember, di ba? Plunder din ang kinakaso kay Marcoleta. Huwag niyong kakalimutan. Pero nanindigan yung tao.